Amen. Parang ano yun parang Matt Monroe. Ang galing, praise the Lord. Salamat EJ for those giftedness. Alam niyo po si EJ, gifted talaga siya. But more importantly, ininvest niya yung kanyang gift sa gawain ng Panginoon. So beautiful. Thank you. Thank you EJ. Praise the Lord. Kung nandiyan po si Rick Rick, gifted din po yun. Iniintay ko lang si Joyce kung kailan kakanta. Yan. Kasi po si Mami kumakanta, no? Sister Jojo kumakanta siya. Si Joyce lang iniintay ko. Thank you po sa ating lahat. Ang ating pong topic this morning ay pinamagatan po nating My Psalm of Victory. My Psalm of Victory. At ang ating pong text ay makikita natin sa Psalm 118. Atin pong babasahin mula po verses 14 to 21. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa New Living Translation. Psalm 118 verses 14 to 21. Ito po ang mga salita ng Panginoon. The Lord is my strength and my song. He has given me victory. Songs of joy and victory are sung in the camp of the godly. The strong right arm of the Lord has done glorious things. Inulit po niya, the strong right arm of the Lord raised in triumph. The strong right hand of the Lord has done glorious things. Ito po yung life verse ni Mrs. Sisip. I will not die, but I will live. Yan. Lagi po namin pinagkukwentuhan niya ni Mrs. Santos I will not die, instead I will live to tell what the Lord has done. The Lord has punished me severely, but He did not let me die. Verse 19. Open for me the gates where the righteous enter, and I will go in and thank the Lord. These gates lead to the presence of the Lord, and the godly enter there. I thank you for answering my prayers and giving me victory. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Oh, Father, we thank you for all the inspirations we have been getting from the book of Psalms for the last 2 months. And we're so thankful to you that you have packed the book of Psalms with so much inspiration and encouragement and joy to learn. And we pray, Father, that the psalm that we have today will inspire us to victory because you are the God of victory. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Kung kayo po ay aware sa mga balita, ito pong lately in the last few weeks, alam niyo po na ang Israel ay humaharap sa napakaraming mga hamon. 6 months ago, sila po ay inatake ng Hamas na nasa Gaza at more than 1,200 Israeli civilians were slaughtered by Hamas. And more than almost 300 were taken hostage in Gaza. So for more than 6 months, they've been fighting a war with Hamas. But Hamas is not alone. Sapagkat alam niyo po, ang Hamas ay kasama sa tinatawag na Axis of Resistance led by Iran. Kasama po dyan yung Houthi sa Yemen. Kasama po dyan yung mga Hezbollah sa Lebanon. Kasama din po dyan yung Syria and Iraq. Paminsan-minsan nababanggit ang Oman, Sister Beth. Paminsan-minsan lang naman. Qatar, yan. Kung kayo titingin sa mapa, there is a very small strip of land near the Mediterranean. Siya po'y surrounded ng lahat ng mga Arab Muslim nation. And they don't like Israel. But Israel has always been protected by God. Ever since na sila po ay na-establish in 1948,
napakarami na pong war against Israel trying to crush them. Sabay-sabay po silang umaatake. Egypt, Jordan, Syria, sabay-sabay. And yet God has protected Israel. And lately, sila po ay inatake ng Iran. Straight from Iran. Sabay-sabay. From Yemen, from Syria, from Lebanon. Sabay-sabay. More than 300 mga ballistic missiles, cruise missiles, and drones. Sabay-sabay. And they did that on purpose para po ma-confuse yung kanilang mga defense. Meron silang Iron Dome, meron po silang arrowhead, meron silang Sling of David, meron silang all kinds of space Iron Dome, missile defense. And let me tell you mga kapatid, pati po yung mga engineers, yung mga inventors ng Iron Dome, they never thought that they can handle 99% of all the rockets. Nobody died in Israel because of that. Because the Lord God is protecting His people, the nation of Israel. Can you say amen? You read that in the Bible. Verse 14, the Lord is my strength and my song. He has given me victory. Hindi naman po nation of Israel is experiencing the victory from God. Every one of us can experience victory from God. Ano man po ang ating hinaharap sa buhay, marami po tayong hinaharap na tukso. God can give us victory sa mga tukso. Marami po tayong hinaharap na mga pagsubok. God can give us victory sa mga pagsubok. Marami po tayong hinaharap, mga kapatid, na mga challenges. God can give us victory. Ang ginagamit po nilang mga words ngayon ay wins, daily win. We need to have some physical wins, emotional wins. God can give you the victory. God can give you the win you are looking for. The Lord is my strength. Whenever you feel like, God, nanghihina na ako. God, nababurn out na ako. God, I cannot go on anymore. Then you look up to God. Sabi nga po sa Philippians 4:19. Ano po sabi doon? Philippians 4:19. And naku na. 4:13. Exactly. Chairman, thank you, Chairman. I can do all things through Christ who gives me strength. Ma-divert ko lang po. Kahapon po, meron kaming wedding sa Amadeo with my wife. And nandun po yung mga taga-church sa Cavite. And nakakwentuhan niya po yung anak ni Pastor Ray na dumadami po ang mga nanonood sa atin. Pastor Ray, good morning. Dumadami po ang mga nanonood sa atin na mga taga General Trias. Yung amin pong principal doon, pamilya niya, pamilya ni Pastor, many others, sila daw po ay nakasubaybay sa lahat ng ating mga gawain dito sa Good Neighbor. And naalala ko lang po na si Pastor Ray po kasi is 82 years old. 82 years old. So hindi na siya masyadong lumalabas, kaya po nag-church sila sa online, sa bahay. At ito pong GNCF online ang kanila pong pinapanood. May mga times si Pastor po ay ini-invite pa din ng mga church para magsalita. Ang tumatanggi na po ay yung mga anak. Ay hindi na po namin pinagpipreach si Daddy kasi nakakalimutan ni Daddy ni Tatay yung kaniyang mga verse. Nakakalimutan na niya yung mga verse. Yan. Pero ito si Chairman, hindi niya nakakalimutan yung kanyang verse. Ako nga nakakalimutan ko yung aking verse. Pag po ako nasa pulpito minsan, ako po yung may mental block. Nakakalimutan ko mga names, nakakalimutan ko mga verse. Pero hindi niya, in fact, kanina po, pinapanood ko siya, nagtuturo siya ng 3W tungkol sa second coming of Christ. Napakagandang presentation. Pero you notice, wala siyang outline.
Wala siya outline. Kabisado niya yung kanyang sinasabi. Yan. So, siguro po, pag darating ang panahon na sasabihin ni Mrs. Santos, Daddy, nakakalimutan mo na yung mga verse mo. Pero matagal pa yon siguro. Kasi po si Pastor Ray ay tinamaan ng COVID-19. Siya po ay almost namatay. It's critical. COVID. Sa dami ng sinaksak, tosi, lahat ng mga klaseng sinaksak. Kaya po, since then, ang sabi po ng mga anak, parang nagbago yung isip ng daddy niya dahil nga po sa siguro side effect ng mga medications ng COVID-19. In fact, sinasabi ko nga po sa wife ko, bakit ba, dati po, nagko-color ako ng hair, Bigen. Kaya po, laging maitim ang aking buhok. Pero lately, bakit para ako nag-allergy? Sabi ng wife ko, baka epekto yan ng vaccine ng COVID-19. Looking back, parang ganun nga, na nagkakaroon ako ng ibang reaction. Probably, kasi po alam niyo po yung mga vaccine natin, hindi pa po natin alam ang long-term effect niyan sa atin. Malalaman pa lang natin somewhere kung ano effect sa inyo o sa akin. Pero sa akin po, hindi po ako masyadong makapagkulay ng buhok kasi nakakati talaga ako namamaga, namamantal. Kaya po, pasensya na kayo, kumisan yan ay orange, kumisan yan ay violet. Kasi po, ang ginagamit ko ay herbal. Herbal. Yung minimix na mga herbal, gaganong-ganong ko dyan. Anyway. So, going back, yan po, nakalimutan ko sabihin. Ito, alam ni Chairman. I can do all things through Him who gives me strength. Mga kapatid, when you feel you're so weak and you cannot go on, you look up to God because God will give you the strength. Verse 15, songs of joy and victory are sung in the camp of the godly. Gusto ko po lahat ng song natin today. Salamat, salamat. Pakasiglang song, nakaka-bless. Mahal na mahal kita, Panginoon, and the goodness of God. Kung hindi na po tayo mag-sermon, yun lang ang ginawa natin. Mga kapatid, uuwi kayo na bless na bless. In fact, alam niyo po yung atin pong ginagawa sa simbahan. Number one is to remind us of the promises of God. Kaya po yung ating Sunday school. Iba po sa inyo, sabihin nyo, alam ko na yan, Chairman. Pero kahit alam mo na yan, magandang ma-remind ka. Magandang ma-remind ka. Magandang ma-inspire ka. Magandang, makita mo, ito pala ang dapat nating tingnan. Watch, wait, and work while waiting for the return of Jesus Christ. I sit there and I absorb everything. I sit there and I learn everything. I am reminded of the promises of God. Yun po, mga kapatid, ang dapat maging attitude natin when we go to church. God is reminding you of His words. God is empowering His words in your heart, inspiring you with His words. Kaya po, sabihin nyo, hindi, narinig ko na yan. No, it's better to be reminded. It's better to meditate. It's better to reinforce. It's better to experience the power of the Word of God. So the songs of joy, victory, sung in our camp. The strong right arm of the Lord has done glorious things. Mga kapatid, kung atin lamang pong titingnan ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay, kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka hindi tinulungan ng Diyos? Kailan ka hindi ginabayan ng Diyos? Yun lang pong karanasan ni Brother Benny. Hindi ko na masyadong alam, na kwento lang, na ikaw ay, si Brother Benny po, nakwento niya sa akin dyan, feeling niya, inaatake siya sa puso. Feeling lang niya. Pero hindi siya agad pumunta sa ospital eh. Nung pagpunta niya sa ospital, doon na-realize na inatake na para talaga siya sa puso. So, na-confine na siya. Pero hindi siya agad na operahan. Alam, ganun po sa Canada, libre lang lahat, pero matagal ang intay. Matagal ang intay. Pero the grace of God is,
habang siya nag-iintay, ay apat pong ang barado sa puso niya. Tinanong ko nga po ang wife ko, ilan ba ang major artery sa puso? 4, barado lahat. At ang tagal pa niyang nag-intay sa ospital bago siya naoperahan. Grace of God, the goodness of God. Kailan po tayo mga kapatid pinabayaan ng Diyos? Kailan po tayo mga kapatid hindi inalalaya ng Diyos sa ating mga buhay? There is none. Verse 16, the strong arm of the Lord raised in triumph. The strong arm of the Lord has done glorious things. In fact, sabi niya, verse 17, I will not die, instead I will live to tell what the Lord has done. Kilala niyo po ba si Mrs. Sisip? Yan lagi niyang sinasabi. I will not die, but I will live. Lately po yan ang aking panalangin, Chairman. Sabi ko, Lord, sana hindi mo pa ako kuhanin. Pag po meron akong classmate na namamatay, si Chairman, ilan na yung namatay niyang classmate? Ako po, marami po akong classmate na namamatay na din. Meron po kasi kaming G-chat. O, ina-announce doon, o, namatay na si ganyan. O, namatay na si ganyan. Ang dami namang namamatay sa mga classmates ko. Ang dalangin ko po sa Panginoon, Lord, let me live. Parang feeling ko, Chairman, hindi pa tayo tapos eh. Marami pa tayong gagawin. Hindi, ready po tayo pero hindi tayo nagmamadali. Taas nga po kamay ng ready na. Taas po kami ng nagmamadali. O, wala naman nagmamadali sa atin eh. Hindi naman po kailangan magmadali. Marami pa tayong gagawin. Sa panahon po ngayon na napakarami mga deception, napakarami po ngayong mga kung ano-anong kaguluhan, marami po tayong gagawin sa Panginoon. Kanina nga po, iniisip-isip ko lang, napunta po ako dito 1994. Ilan taon yun, ma'am? 1994, 2024 ngayon eh, 94. Ha? Sakto, no? Sakto, 30 years. I have invested 30 years of my life here at Good Neighbor Christian Fellowship. And I am not going anywhere. I'm not going anywhere. Dito lang ako, ma'am. Nag-start lang ako, ma'am, ng mas maaga sa Bethel Academy. Nag-start ako noong 1991. So, 33 years ako doon, ma'am. 33 years. In fact, this May, meron po kaming parang tinatawag na yung binibigyan, ma'am, ng award yung mga 30 years, 20 years, 25 years. Oh. Ako po pinakamadami doon. 33 ako eh. I've been there 33 years and I'm not going anywhere. Amen. In fact po, lately po, nag-celebrate kami ni Doktor ng anniversary. 24 years. Isipin nyo, paano siyang nakatagal ng 24 years? Ayan, 24 years. Thank you, Lord. And I'm not going anywhere. Kaya po, kami ni Chairman, ang aming focus ngayon, mag-develop yung mga young leaders sa ating church. Yung po ating mga predikador na kanya, nakasulat lahat dyan. Yan. Dapat po siguro isang araw, magdagdag na tayo ng predikador. Gawin na nating predikador Aaron Misael Santos, predikador Romeo Bolima, o idagdag natin si predikador Ralph Pascual. Thank you, sir. Talaga napakinig ni Chairman. Oh, hindi niya ako minsan ano po ako na mental block. Ayo, Pascual, Ralph Pascual. Isang araw yan po, siguro pag-usapan naman ni Chairman para po maging yan, ating mga predikador. Mga officialize, ma-officialize yung ating pong mga predikador. Yan. Mga kapatid, we need to develop. In fact, doon daw po nakikita, Chairman, yung galing ng isang organisasyon. Yung kapag yung succession. Rules of succession. Na nandiyan ka pa, malakas ka pa, pero inire-ready mo na yung susunod na henerasyon. Yan po. Kaya po napakahalaga nung camp. Nag-volunteer na po yung anak ko si Zoe. Daddy, gusto kong magpabaptize. Kasi po si Eliza, nabaptize na po yan. Ang nagbaptize po talaga si Pastor Rex doon po sa ECC.
Si Liam po ay ako ang nagbaptize doon sa Quezon. Si Zoe, gusto na daw niya magpabaptize. So those of you, mga kapatid, napakaganda po yung nilagay ni Chairman John kung bakit tayo kailangan magpabaptize. You should realize, ang sabi ni Kristo, humayo kayo, ipangaral niyo ebanghelyo at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng itinuturo ko sa inyo. Yun po ay bahagi ng Great Commission. Bagamat hindi po bautismo ang nagliligtas sa atin, mga kapatid, yun po ay kapahayagan ng ating pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga salita. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpabautismo. In fact, ang sabi po ni Juan, hindi kita babautismuhan, ako nga dapat bautismuhan mo. Pero ang sabi ni Kristo, gawin natin ito ayon sa katwiran ng Diyos. So yun ang katwiran ng Diyos, yung siya'y mabautismuhan. At tayo rin po, yun ang katwiran ng Diyos na tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. There's no reason why we will not do that. Because if you believe in the Lord, if you love the Lord, you do what the Bible says in the Great Commission. We'll do that sa camp. Ang dalangin po natin, I will not die, but live. To what? To tell what the Lord has done. Yung po sinasabi ni Chairman, and I believe that with all my heart. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, magpagamit ka sa Panginoon. Amen? Kung gusto mong humaba ang buhay mo, magpagamit ka sa Panginoon. Bakit pahahabain ng Diyos ang buhay mo kung hindi mo naman ipapagamit ang buhay mo sa Kanya? Taas nga po ang kamay ng gustong humaba ang buhay. Ayan, magpagamit daw tayo sa Panginoon, sabi ni Chairman. And so you say, I will not die, instead I will live to tell what the Lord has done. Posible po ba, mga kapatid? Posible ba na tayo ay bising nagtatrabaho at bising nagninegosyo at bising nagpapamilya and yet nagpapagamit sa Panginoon? The answer is yes. Side by side, parallel. Kailan niyo po nakitang tumigil si Chairman sa paglilingkod? From the time na nakilala ko siya, una po ko siyang nakilala, in-invite niya kami sa ministry house sa Cubao. Si Mr. Turingan, saka ako, saka yung isa pa. Yun po, yun. Ang pumunta kami doon sa bahay nila. From then until now, nakita niyo po ba na nagpabaya siya sa gawain kasi nagtatrabaho siya? Nagpabaya siya sa gawain kasi meron siyang company? Nagpabaya siya sa trabaho dahil nagpapalaki siya ng anak? No, you do that parallel. Hindi mo pinababayaan ang pamilya, pero hindi mo pinababayaan ang Panginoon. Is He successful in doing that? The answer is yes. Wala po tayong makikitang good neighbor Christian fellowship kung hindi po sa pagsisikap ng ating chairman at ng kanyang may bahay at ng kanyang mga kapatid na maitatag ang gawain ito in parallel to they're raising their families and working their jobs. And ako po, natutuwa ako sa Panginoon. I have a job. But then again, parallel, nandun din yung ministry. Hindi pwedeng isacrifice eh. Pwede naman pong balansehin. Hindi mo isasacrifice yung church. Hindi mo isasacrifice yung family. Bagamat many times, meron po tayong pagkukulang. Verse 18. The Lord has punished me severely, but He did not let me die. Alam niyo po, hindi po maiiwasan yung tayo nagkakamali. Nagpapasalamat po ako kay Mrs. Santos kasi po very open siya sa akin, very open ako sa kanya. Pag meron siyang napapansin, natawagin niya ako, Pastor, saglit. Saglit. Ma'am, na-appreciate ko yun. Na-appreciate ko talaga yun. Kasi minsan po talaga, at my age, marami po ako minsan nane-neglect, minsan na-overlook, minsan meron talaga akong pagkakamali. In fact, my wife is with me. And sometimes, pagkatapos ko mag-preach, nasa kotse pa lang kami, sinabi niya, bakit sinabi mo yun? Bakit sinabi mo yun? Bakit sinabi mo yun? Yan.
Makikinig na lang ako, makikinig. O baka mamaya, siya naman na mag-sermon. Pagkatapos ko mag-sermon, siya naman na mag-sermon ng mahaba. So makikinig na lang ako. And I think what she's saying is good. What she's saying is good. Ganun po talaga. Minsan nagkakamali. Pasensya na po pag nagkakamali. Yan. Sometimes, pag nagkakamali tayo, tinutuwid tayo ng Diyos. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya sabi niya, verse 18, the Lord has punished me. Kasama po yung minsan yung punishment. Pag hindi tayo nakikinig sa Panginoon, pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, actually, ito'y gawa ni Solomon, sabi niya, the Lord has punished me, but He did not let me die. Diba? Napakasarap nun. Hindi naman niya tayo pababayaan. He will not let you die. He's just punishing you. Kasi nga, minsan, hindi ka nakikinig. Sabihin niyo po sa katabi niyo, hindi ka nakikinig. Ayan, minsan hindi ka nakikinig eh. Kaya ka minsan pinaparusahan ng Diyos, hindi ka nakikinig. Ayan. Pero He will not let you suffer. He will not let you die. Gusto ka lang niyang makinig. In fact, verse 19, open for me the gates where the righteous enter. Panalangin niya sa Panginoon, God, open for me the gates where the righteous enter, and I will go in and thank the Lord. Verse 20, these gates lead to the presence of the Lord. Those gates, you open the gates, you come to the presence of the Lord. Verse 21, thank you for answering my prayers. Taas nga po ang kamay ng meron ng mga answered prayers. Taas po kamay, yan. The Lord is good, di po ba? He answer our prayers. Yun lang po mga kapatid is enough reason for you to come and give thanks to the Lord. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. God has answered your prayers, and God is giving you victory. Kaya po, we would like to really ask you, bring your husband, bring your wife, bring your apo, bring your anak. Let's all go to the camp. Di po ba? Napakainit ng panahon. Napakainit. Mag-swimming tayo. Sama-sama. Mag-outing tayo. Sama-sama. Libre na ho ang bus. Wala kayong iintindihin sa bus. Just show up. Just show up. Pastor, kulang pera ko. Huwag kang mag-alala. Si Boss Mandy ang direktor. Si Boss Mandy. Boss po yan sa BPI. Oh. Uutang muna tayo sa BPI. Sabi ko sa inyo, basta po, kausapin nyo na mga anak nyo, mga apo nyo, o gusto mo anak mag-swimming? Sagot na kita. Gusto mo outing? Sagot na kita. Sama tayo. I-encourage nyo po silang lahat. We will have victory. Because God is the God of victory. But you have to open the door for your family to achieve and experience the power of God that they may have victory in their lives. Hindi lang po si Kuya Mandy ang ating backer dyan sa BPI. Backer din natin yung Amazon. Si Ate Joy. Pag hindi sinagot ng BPI, Amazon ang sasagot. May problema ba kayo? Sabihin nyo lang. Wala pa si Aaron. Ano nga ba kay Aaron ngayon? HGC. HGC? Yan. Hindi kaya ng Amazon, HGC ang sasagot. Nandiyan pa si Ronnie. Ano naman kay Ronnie, ma'am? Sir? Yun naman. Pasensya na, Chairman, hindi ko ma-pronounce. Basta bahala na si Aaron saka si Ronnie. Kaya po, there is no reason na hindi kayo kasama. Sabihin niyo sa katabi niyo, kasama ka ha? Kasama ka ha? Kasama ka. Ayan mga sabihin niyo katabi niyo, kasama ka. Walang dahilan para hindi kayo sumama. Ang init-init eh. May providence pa. May providence pa.
Alam niyo po ba ang providence, lahat ng kinikita ng providence, binibigay sa church? That's no joke. The biggest tither of our church is providence. Kaya po walang dahilan para hindi po tayo sasama. Yan. Kaya po maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin po mga gawin. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos sa iyo pong mga salita na nagpapaalala sa amin lahat ng blessings mo sa amin. Lahat ng pagkilos mo sa amin. Lahat ng pangako mo sa amin, Panginoon. There is no reason para kami, Panginoon, ay maging talunan. There is no reason, Panginoon, para kami, Panginoon, ay manghina. Because God is a God of victory. God has all the power and all the blessings and everything we need that we may have victory in Jesus. That God, in every home, there should be victory. In every heart, in every life, there should be victory. And in this church, there will always be victory in Jesus Christ. We will overcome all troubles and all temptations and all difficulties because we have Jesus Christ in our midst. And for that victory, we thank you today. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po namin, Panginoon. God bless you.